So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na ng gawain sa gabing ito. Ngayon, bago po ako magpatuloy sa aking ibabahagi sa inyo, ay may iwan ako sa inyo isang katanungan na maaari po natin isend ito or isend na lang natin dito sa Google Meet yung ating mga napiling sagot, 'di ba? For example, kung tayo ay tatanungin ng ganito ng Diyos at papapiliin ka, una, mayaman ka pero punong-puno ng problema at magulo ang buhay. Pangalawa, hindi ka mayaman pero punong-puno ka ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan ang buhay. So, ayan po ang iiwan ko. So, ngayon, magpapatuloy na po tayo. Ang akin pong ibabahagi sa gabing ito ay wisdom is the true wealth. Diba po? Ang kayamanan, ang tunay na kayamanan. Sa aking introduction, kung titignan natin ang buhay ni Haring Solomon, pinili niya ang magkaroon ng karunungan kaysa kayamanan. Dahil ito ang kanyang pinili, siya ay lubos na pinagpala, hindi lang sa kayamanan, ngunit sa kaharian. At marami pang iba. Kaya mas mahalaga ang karunungan dahil ito ang magtuturo sa atin kung papaano mamuhay ng tama at payapa. Saka na lang susunod ang kayamanan, to follow na siya. Kung marunong din tayong mapamahalaan ang ating kayamanan ng may karunungan na mula sa Diyos. So, meron akong dalawang puntos. Ang aking unang puntos ay yung tamang priority sa ating Panginoon. Sabi sa Kawikaan 23, verse 4 to 5, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Diba? Kung iisipin natin na masyado natin pinagtutuunan ang buhay dito sa mundo, na trabaho dito, trabaho doon, diba? Pero hindi na natin naalala ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga minsan tinawag tayo ng Panginoon pero ilan lang ang tumugon. Many are called but few are chosen. Hindi po ba? Pero ang daming nasa church lang. But hindi maibigay ng buo ang kanyang sarili para sa ating Panginoon. There's a time na ang daming mga alibay pag sa mga gawain ng Panginoon. There's a time na mas inuuna pa niya ang ibang bagay kaysa sa Panginoon, na kung pwede namang gamitan ng karunungan para makapaglingkod sa Kanya. Hindi po ba? Kasi ang buhay natin ay sandali lamang po dito sa mundo. Na una tayo mga makasalanan na walang silbi sa mundo kundi parusahan. 'Di ba? Sabi nga sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, we all deserve na parusahan sa dagat-dagatang apoy. But sa pag-ibig ng Diyos, that He gave His only begotten Son, si Jesus. Namatay si Jesus, nabuhay muli para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang buhay natin is meaningless. Hindi po ba walang kakwenta-kwenta dahil lahat tayo ay namuhay sa kasalanan. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon ng kahulugan ang buhay natin. Na ito na yung pangalawang buhay natin na binigyan tayo ng pagkakataon. Kaya nga born again eh. Ibig sabihin ng born again is born again experience na ikaw ang makakapagsabi nun na talagang naintindihan mo na ipinanganak kang muli sa Espiritu. Na talaga masasabi mo yung 2 Corinthians 5:17 na if anyone is in Christ is a new creation. Sa totoo lang, walang masamang yumaman. Pero may mga pagkakataon na minsan nawawala ng kabuluhan ang mga pinundar. 'Di ba? May mga pangit na resulta, 'di ba?
trabaho tayo ng trabaho sa ibang bansa, nagsusumikap tayo makapagpagawa ng mansyon. Pero sa isang iglap lang, lilindol, tapos mawawala lahat ng pinagpaguran natin. Hindi po ba? Hindi ko sinabing, na huwag tayong magpayaman. 'Di ba? Kumbaga, yung bang makita natin yung kahulugan or makita natin yung essence ng buhay na ano ba ang dapat. Kailangan ba dapat kung yung ibang tao ay may mga mansyon, may mansyon ka din? Kung yung ibang tao may kotse ka din? Kung yung iba naka-iPhone, dapat naka-iPhone ka din? 'Di ba hindi naman ganun? Kasi ang kahulugan ng buhay ay kasama si Jesus. 'Di ba? Paano natin masasabi na yung buhay natin ay nagkaroon ng kahulugan kung tayo mismo ang lumalayo sa ating Panginoon, hindi po ba? Ibig sabihin, bang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya, pero ang dami nating dahilan, 'di ba? Kaya nga sinabi ng Biblia na kung ano yung mga inuuna natin, kung ano yung mga pinapahalagahan natin sa buhay, ayun ang ating Diyos. Hindi po ba? 'Di ba? Gaya, for example, ako naging trabahador. Una pala, naging estudyante ko. Pangalawa, naging empleyado ko. 'Di ba? Pero dun sa mga pagkakataon na yun, totoo, na busy ka sa school, pag nasa trabaho ka, busy ka din, pag uwi, pagod ka. Pero ano ba ang kailangan dito? Is the right priority. Na tayo ay nandito lang sa mundo para sa isang misyon, para sa natatanging misyon na nakalaan sa atin. Hindi tayo na andito lang para magpakasarap, magparty-party, at kung ano man, yung maging masaya lang yung buhay natin, saya-saya lang, happy-happy lang, 'di ba? Pero kapag may mga mahihirap ng party sa ating buhay, ayawan na, aalis na, kung saan na mapupunta, 'di ba? Kumbaga, yung bang sorry sa word na natin, yung bang napaka-selfish natin, na yung bang hindi natin kayang damayan ang iba dun sa mga kalungkutan na pinagdadaanan nila dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Nang inisip lang natin, dapat ganito, dapat magawa ko to, dapat ganto. 'Di ba? Kung hindi nyo po na itatanong, nung ako ay estudyante, talagang nakita ko yung talagang lubos na pagpapala ng Panginoon. Sino mag-aakala na sa college, napag-aral ko ang sarili ko sa private school, 'di ba? Sa tulong 'yun ng Diyos. Kasi habang nag-aaral ako, kahit may mga thesis, 'di ba ganyan, huwag tayo masyadong assuming na pa lang tayo tapos napaka-busy natin. Ano pa ako nung college ako, na ako ang leader ng thesis namin at kailangan kong tumayo doon. Tapos syempre may mga gawain din sa church, 'di ba? Yung bang syempre, binigyan tayo ng mission ng Lord. Sabi nga sa Matthew 29, go and make disciple of all nations. Ibig sabihin, ang tayo ay dadaan dito sa mundo, gagawin natin yung ginawa ng Panginoon na kailangan natin. Iniligtas tayo, 'di ba? Tayo, saved by grace tayo, 'di ba? Tapos babaliwalain lang natin na iniligtas tayo for what? Para maglagalag somewhere, para gawin kung ano yung gusto natin, para yung bang hindi natin pinahalagahan yung kaligtasang ibinigay ng Panginoon sa atin, 'di ba? Kumbaga, makikita natin na mas inuuna natin na, hindi, busy ako dami kong may practice kami, may ganito kami, di ba, ganun, pagod ako. Yung bang napakababaw na dahilan kung pwede namang humingi tayo ng karunungan para sa Panginoon. Ako nga di ba, hindi, glory to God, hindi dahil sa nagbubuhat ako ng bangko, kundi, kung aanuhin nyo lahat ng estudyante dun sa school na pinasukan ko nung college ako, nasharean ko ng gospel, 'di ba? Kumbaga talaga gusto ko bago man lang ako makagraduate nung college, magkaroon ako ng legacy na makikita nila na ito si Kurt, talagang huwag kang madidikit dyan at masyasharean ka ng gospel. Kumbaga nung mga panahon na hindi pa nagkakaroon ng pandemic, yung heart ko sa pagbabahagi ng salita ay naandun.
Na yung bang gusto mo, hindi dahil sa gusto mo makumpleto yung disciple mo, yung 12 disciple, kundi yung bang maano din nila, maranasan din nila yung nararanasan kong kaligayahan sa piling ng Diyos. Hindi po ba? Kaya ayokong bigyan ng dahilan na hindi ako pwede, hindi ako available, busy ako, ganito, ganyan. Diba? Ba't ang Lord ang nagbibigay sa atin ng oras para masustain ang buong maghapon? Di ba ganon? Kasi sino lang na magbigay tayo ng oras at panahon sa Kanya, hindi po ba? Kaya yung mga excuses natin, ano na yan, tawag doon, ginagamit yan ng kaaway para hindi tayo magamit mightily sa kaharian ng Diyos. Di ba? May mga, naman, may mga reason na valid. At may mga reason naman na parang questionable kung talaga kaya naman na. Yung mga ganon. Siyempre, oo, sabihin na natin iba-iba tayo. Pero kamusta ang priority ng ating puso? Hindi po ba kamusta ang ating relasyon sa Diyos? Tayo po ba ay nagdi-devotion? So, dadako na po tayo sa point number 2, na priority, the Word of God. So, sabi dito sa Kawikaan, 24 verse 14, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Ayan. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Di ba yung iba nag-aaral talaga, nagsusumikap talaga sila sa pagtatrabaho, pag-aaral, para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pero anong sabi dito? Hanapin natin ang kaalaman. Na ang kaalaman ay makukuha natin through the Bible reading. Sabi nga dito sa expository na basa ko, the Holy Spirit tells us that wisdom, the Word of God, shall be to the taste the same as the honey. Sabihin, yung salita ng Diyos ay kagaya ng honey na napakatamis. As well, those who spend their lives studying and understanding the Bible will always. Kailangan hindi lang hindi lang madalas, gaano kadalas ang minsan. And without fail, reap its great blessing. Diba? Ibig sabihin, dito papasok yung sinisik natin yung face ng Lord every day. Yung ba talagang, ito yung sinasabi ni Ate Beng dun sa worship conference, na talaga yung quiet time natin, talagang meron tayo. Kung wala tayong quiet time, anong karapatan nating mag-ministry? Diba? Ministry ay resulta lamang ng ating relasyon sa Panginoon. Diba? Kaya, sorry po sa word na nagiging ministry-oriented tayo but without relationship with God. Para saan? Diba? Kumbaga, ministry without yan. Kumbaga, nakakahiya kay Lord na pumupunta tayo dun sa harap pero hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin kilala kung sino yung sinasamba natin. God is holy. 'Di ba? Alam natin 'yon na ang Diyos ay banal. Na ang altar ay dakong kabanal-banalan doon. 'Di ba itinuro nga yung sa outer court, tapos yung Holy of Holies. 'Di ba kung titignan natin yung mga priests during that time, na talagang kailangan bago ka umakyat doon, kailangan malinis ka . 'Di ba? Ang daming mga benefits ng pagbabasa ng Biblia. Hindi lang sa magkaroon ka ng karunungan, kundi ang dami nitong benefit sa buhay natin. Word of God, it's like a water. Word of God, it's like a light. Diba? Word of God, it's like a life. Diba? Like a tree. Diba? Like a plant. Kumbaga, ang daming pwedeng ihalin tulad. Gumawa ng mga parabola ang Diyos para sa salita ng Diyos, para basahin. Diba? We need to spend our time to Bible reading because meditating on the Word of God will help us to knowledge because it is good for us, for our soul. Hindi po ba? Higit sa lahat, nasa pagbabasa ng Biblia ang totoong pagpapala ng buhay dahil ang faith ay nag-i-start sa pagbabasa
at sa pakikinig. At the same time, pinaniniwalaan ang mga bagay na hindi nakikita at doon na i-experience yung true blessing of God. Hindi po ba? So doon masasatisfy ang ating soul na talaga ma-experience natin na yung effortless talaga na hindi mo kailangan ng ganito, ganyan, but God will provide everything for us. Na gaya nun sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Kahit sa lahat ng ginagawa natin, kailangan maparangalan natin ng Diyos. Hindi yung iniwan na lang natin ang Lord kung saan, 'di ba? Dahil busy tayo sa ganitong bagay, iiwan na lang natin si Lord na wala man lang basa-basa ng Biblia, wala man lang pray-pray, 'di ba? So parang nakakasama ng loob sa Panginoon na ganun yung naging yung attitude natin. Kailangan ba yung maging tama perspective natin or pananaw pagdating sa buhay Kristiyano. Na totoo ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. But definitely, ang buhay Kristiyano ay battle. Pero pwede ka naman kasing talaga maging masaya. 'Di ba? At pwede ka rin talaga maging maligaya, magkaroon ng kapayapaan through communicate to our Lord Jesus Christ. Kaya makikita natin na wisdom is the true wealth. Ang karunungan, or sabihin na natin the knowledge, like our Word of God. Sabagay, knowledge naman talaga ay ang salita ng Diyos. Ay ayun talaga yung totoong kayamanan natin, na hindi tayo nag-iimbak ng kayamanan dito sa lupa na sinisira ng tanga, kundi nag-iimbak tayo ng kayamanan doon sa langit na kahit kailan ay hindi masisira. 'Di ba? Kumbaga hangga't may buhay tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Bakit ko sinasabi? Dahil ngayon ko lang na-experience, naranasan, na ang sarap maglingkod sa Lord kahit nasasaktan ka. Kahit may mga pinagdadaanan ka, na ang sarap papurihan ng Diyos dahil ang dami ng Diyos tinuturo sa buhay natin, sa kahit anong sitwasyon natin. 'Di ba? Hindi mo kailangan magreklamo, hindi mo kailangan magtanong, Lord, bakit ako? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? 'Di ba? Bakit hindi mo muna ipagpasalamat sa Lord? 'Di ba? Dahil ang lahat na nangyayari sa Biblia ay nangyari na, 'di ba? At ay nangyayari sa atin. Kaya nga, ang sabi nga dito, ano bang acronym ng Bible? 'Di ba? Basic instruction before leaving earth. Kung hindi natin babasahin ang Biblia, maliligaw tayo. Mawawala tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, ang totoo kayamanan ay naandito. Naandito sa Biblia. Na kung inuuna natin ang Lord, uunahin din tayo. Gusto mo ng karunungan? Sa eskwelahan? Unahin mo si Lord. Gusto mo ng kalakasan sa trabaho? Unahin mo si Lord. At ang Diyos hindi ka bibiguin, maniwala ka kapatid. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Hindi siya nagbago simula noon hanggang ngayon. Siya pa rin yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. 'Di ba? At siya ang Diyos natin magpakailanman. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang salita. I know this message is a real talk. This message is talagang masakit, 'di ba? Masakit yung katotohanan na marinig natin na bakit yung ba nakakapag-evaluate tayo sa sarili natin, 'di ba? Kasi totoo naman na dami nating excuses, pero paano pag sinabi ng Lord na humihingi ka kay Lord ng mga need mo? Paano pag sinabi ng Lord, busy ako? Anong mararamdaman mo, hindi ba? Pero hindi ganun ang Lord. Kaya nga yung bang ibigay natin yung the best shot for God. Sa paglilingkod, hindi yung putsi-putsi lang na kung ano lang yung mabigay, okay na to, pwede na to. Diba? Hindi. Yung the best. Kaya nga sabi sa Biblia God is the highest standard of excellence. Kaya kung maglilingkod na lang tayo, gawin na natin ng mainam at maayos sa ating Panginoon. So this is my conclusion. Kaya nga higit na mas unahin natin ang Lord sa buhay natin
na, iba, nag-aaral man tayo o nagtatrabaho, kung gugustuhin natin na maglingkod ng totohanan sa Lord, ipagkakaloob niya. Dahil ang malayang paglilingkod sa Panginoon ay may kalakip na karunungan. Karunungan ang susi upang makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. So, purihin ang Diyos sa kanyang salita. Glory to God.